Muli, isang mas malakas sa palakpakan para sa lahat ng nagsipagtapos. Pagbati sa inyong lahat na nagsipagtapos. Sa bahaging ito, inaanyayahan si Ginoong Aaron James R. Cabe, magna cum laude mula sa Bachiller ng Inhenyeriyang Panteknolohiya, Medyor sa Teknolohiyang Elektroniko, upang magpahayag ng tugon bilang kinatawan ng mga nagsipagtapos. Pasalubungan natin siya ng isang masigabong palakpakan. Sa ating punong lungsod ng Makati, sa ating ate ng bayan, Ate Nancy Binay, na kinatawan ni Junjun Binay, kagalang-galang na Monique Lagdameo, kagalang-galang na Dennis Almareo, na kinatawan ng ika-isa at ikalawang distrito ng Makati. Sa kagalang-galang na presidente ng University of Makati, Professor Elixir Ramos, at sa mga kagalang-galang na opisyal ng universidad. Sa ating espesyal na panauhing tagapagsalita, Ginang Mona Magno Velus, mas kilala bilang Mighty Magulang o Mima. Mga gurong walang sawang gumabay, mga magulang na nagsakripisyo, at sa mga kapwa kong magsisipagtapos. Isang taus-pusong pagbati sa ating lahat. Sinag ng pangarap, pagbangon, pagtuklas at pagliwanag. Isang temang sumasalamin sa bawat hakbang na ating tinahak, mula pagsisimula, pagkadapa, pagbangon, at pagningning. Pero, paano nga ba matatanaw ang sinag ng isang pangarap kung ang paligid ay nasa lilim ng unos? Paano babangon kung bawat pagmulat ng mata may kasamang tanong kung may kakainin pa ba sa maghapon? Natila ba may pagdaramot ang mundo? Minsan na itatanong natin, paano matutuklasan ang sarili kung salat sa pagkakataon? Bilang pangalawa sa 5 magkakapatid, lumaki ako sa isang pamilyang kapos sa material na bagay, ngunit puspos sa pagmamahal at pananampalataya. Maintenance crew ang aking ama at ang aking ina ay isang plain housewife. Maliit at masikip ang aming bahay sa tabi ng kalsada. Kung kaya, bawat gabing kailangan mag-aral ay sinasabayan ng ingay ng sasakyan at init ng lugar. Tulad ng marami sa atin, ako rin ay salat sa kagamitan sa pag-aaral. At noong pandemya, lalo itong naging mabigat at puno ng pagsubok, na halos humantong sa paghinto ng iba sa atin. Kaya mula't simula pa lang, bahagi na ng buhay ko ang pagsasakripisyo at pag-unawa sa ganitong mga kalagayan. Alam kong hindi ako nag-iisa sa kwento ng pagsubok. May mga kaklase tayong nag-aaral habang nagtatrabaho sa gabi. Nagbebenta sa bangketa o pumapasok ng walang kain, walang tulog, dahil mayroon pang inasikasong kapatid o trabaho. Mayroong iba na walan ng mahal sa buhay sa gitna ng semestre. Ngunit, pinilit pa rin pumasok kahit may luha ang mga mata. May mga na-ospital ang magulang at habang iniisip ang thesis, ay iniisip kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. Ilan sa atin pinalayas sa inuupahang bahay dahil hindi na nakapagbayad ng renta. Mayroon na huminto at umulit, hindi dahil tamad, kundi dahil magulo sa bahay, walang tahimik na sulok at kulang sa pinansyal. Ilan lamang ito sa marami pang karanasan ng kabataang piniling tahimik na labanan ng karimlan nang minsay akala nating naging maramot sa atin ang pagkakataon.
Mula rito, pinili nating bumangon. Pinili nating magpatuloy. Sa kabila ng mga mapanghamong karanasan, marami tayong naipanalong munting laban, tulad ng ating mga proyekto na sumubok sa ating mga kakayanan. OJT, na lumabas tayo sa ating comfort zone upang matuto. At sa ating thesis, na ilang gabi rin tayong walang tulog upang ito'y maipasa. At ngayon, tayo ay nasa dulo na ng ating biyahe bilang mag-aaral. May isang salitang palagi kong naririnig habang papunta ng UMAC sakay ng jeep. Para po! Sigaw ng pasahero kapag malapit na sa kanyang paroroonan. Ngayon, tila sinasabi rin natin ito. Para po! Nakarating na kami sa aming destinasyon. Kung ating pagdinilayan, ang salitang para ay may iba't ibang anyo ng kahulugan. Una, ito ay maaaring hudyat ng paghinto. Katulad ng mga magulang nating nagsakripisyo para sa atin. Sa mga nagpalaki at nag-alaga sa amin. Para na po sa bawat araw na hindi kayo kumain upang kami ay may baunin. Sa mga gabing napuyat kayo upang ihanda ang mga gamit namin. At sa mga paghahanap ng mauutangan upang may pangtustos sa pag-aaral namin. Ma, pa, para na po. Pangalawa, ang para ay hindi lang paghinto, kundi panibagong simula. Matapos tayong bumaba sa biyahe ng pag-aaral, haharap tayo sa mas malawak na daan, sa totoong laban, sa totoong misyon, sa totoong mundo. Pangatlo, ito ay maaaring nangangahulugang paghahandog, sapagkat ang pagtatapos na ito ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa ating pamilya, sa bayan, sa susunod na henerasyon, at higit sa lahat, sa Diyos. Panghuli, ang para ay maaaring manghulugang kagaya, na tayo rin ay tinawag upang maging katulad at mas higit pa kung kinakailangan sa naunang mga lider, guro, lingkod at inspirasyon. Ngayon, narito na tayo sa ating destinasyon. Tapos na ang isang yugto. Saglit tayong huminto, hindi upang tumigil sa biyahe, kundi magbigay ng pagkakataong magpasalamat. Magpasalamat tayo sa lungsod ng Makati, sa abot kayang matrikula, sa mga scholarships, sa mga makabagong pasilidad, at sa mga oportunidad tulad ng expos, pantas-aral, patimpalak, at extension programs na humubog sa atin maging lider, voluntaryo, mananaliksik, at anak ng UMAC. Salamat UMAC sa pakikinig sa aming mga hinaing at sa mabilis ninyong pagtugon sa amin. Salamat din, hindi lang dahil sa diploma, kundi sa mga aral ng buhay na inyong itinanim sa amin. Dito naming natutunan kung paano mamuno ng may malasakit, kung paano manindigan sa tama, at kung paano maniwala sa sarili dahil ang UMAC ay naniwala sa amin. Sa bawat guro na nagturo sa amin, hindi lamang ng leksyon, kundi ng buhay. Sa mga kawani ng administrasyon na tiniyak ang kaayusan ng mga pasilidad. Sa mga alert na ginawang ligtas at malinis ang aming silid-aralan. Sa mga gwardyang pinanatili ang kaayusan at katahimikan ng paaralan. Sa mga medical staff na laging handang umalalay kapag kami ay pagod o may sakit. Maraming salamat po. Kayo ang tahimik na bayani sa likod ng aming tagumpay. Isang personal na pasasalamat sa Real Life Foundation na naging katuwang ko hindi lamang sa aspeto ng pinansyal, kundi pati na rin sa paghubog ng aking pagkatao. Sa gitna ng pandemya, sila ay nagbigay sa akin ng Wi-Fi modem at laptop na naging tulay upang may pagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Ngunit, higit sa material na tulong, tinuruan nila akong mamuhay ng may leadership, integrity, faith, at excellence, all life. Mga prinsipyong babaunin ko
habang buhay at ibabahagi ko sa susunod na henerasyon. Sa ating bawat pagbangon at paghinto, isa lang ang nais kong sabihin. Lahat ng papuri at parangal ay ialay natin sa Panginoon. Ginamit niya ang yumak upang tayo'y hulmahin, gamitin at ipadala. Hulmahin ang ating pagkatao, gamitin at linangin ang ating mga kasanayan, at ipadala sa labas ng universidad upang tayo'y maglingkod at magbigay liwanag sa iba pang may sariling danas ng kadiliman. Sa mga kapwa ko magsisipagtapos, kung tila madilim pa rin ang landas na ating tinatahak, manalig tayo na may liwanag na naghihintay sa ating paroroonan. At tandaan, madilim man ang paligid, maaaring tinitignan ka ng iba bilang sinag na gumagabay sa kanila. Isang mahalagang bagay ang aking natutunan, na ang sinag ng ating pangarap ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba. Kung kaya mong ibahagi ang liwanag mo, doon mo mararamdaman ang tunay na kaginhawaan. Alam natin, hindi ito madali. Hindi ito perpekto. Ngunit, ang sinag ng pangarap ay mas maliwanag dahil dumaan tayo sa dilim. At para sa akin, ito ang tunay na muka ng tagumpay. Sa ating batch 2025, naway magtagumpay tayong lahat sa kanya-kanya nating biyahe sa buhay. At tandaan ng paalala mula sa kanta ng Bini, huwag mag-alala, buhay ay di karera. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ginoong Cabe. Muli, isang masigabong palakpakan para sa mag-aaral na nagkamit ng Magna Cum Laude.